Grabe ho talaga mga kababayan, ano nangyari? Pati yung classroom na kung saan ay napaka-importante at kailangan ho ng ating mga mag-aaral. Kasi alam nyo, ang edukasyon ang isa po sa numero 1 na pinaglalaanan po ng budget ng ating gobyerno taon-taon. Pero lumitaw ho, alam nyo ho ba na sa loob po no, ng 1,700 na silid-aralan ang dapat po na maitayo ngayong taon, 2025, 22 pa lang ho, 22. 22, napakaliit ho mga kababayan at kung tutusin, ito po talaga ay may tuturing na sobrang kapalpakan. At ito ho mga kababayan, sino hong dapat sisihin dito? Kasi bilang isang pangulo ho ng bansa, dapat ho ay hinihingan ng pangulo di ba ng report ang lahat po ng departamento. Halimbawa itong DPWH na sila po ang naatasan na magsagawa po ng konstruksyon sa mga silid-aralan dito po sa ating bansa. Dapat meron ho silang monthly report, di ho ba? Kahit sa mga pangkaraniwang tanggapan ng ating gobyerno, di ba, meron hong monthly report. Kahit na sa pribado ho, maliliit na kumpanya. Yung bawat head ng departamento o division unit, meron isinasubmit ho. Kung bisan nga, mas mahigpit pa ho, weekly report Di po ba? So, dito ho ay tila napabayaan mismo ni Pangulong Marcos Jr. dahil sa, biruin nyo, Oktubre na ho ngayon, 22 pa lang ho, ang sinasabing natapos kompleto mula po sa 1,700 na target ho na matapos na classrooms ngayong 2025. At dito ho mga kababayan ay hindi pa ito kikilos dito Malacanang kasi sabi ho ngayon ay ililipat na raw ho sa yung pondo ng DPWH dito po sa pagsagawa ng konstruksyon sa mga local government units. Kung hindi pa ho ito nabisto diyan po sa Senado, baka tuloy-tuloy lang at wala ho tayong kaalam-alam lahat, mga kababayan. Sinong dapat managot ho rito? Pero ito, pakinggan ho muna natin at maging ito pong si DPWH Secretary Vince Dizon ay nagulat at hindi makapaniwala nang tanungan ho siya sa Senado na kung ilan ng classroom na ang natapos. Ito ho, panoorin nyo natin. Hindi ho siya makapaniwala, 22 lang ho Ito, panoorin po natin ang sagot ni Secretary Vince Dizon sa tanong ni Senator Bamakino. Panoorin po natin. Ito ba no? Baba nito. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Okay, October na, Sek. At meron pong 882 na not yet even started. So, it's a very deplorable rate of only 15.43%. Exactly. So, ito po kasi yung ito yung resulta ng mga issues ho natin with the agency, our issues with flood control. Isipin nyo po, Sek, naging priority ang flood control for the past year, no? As a national infrastructure. If you look at the budget, practically 1/3 ng budget ng DPWH dapat sa flood control. At ngayon tinanggal na yan. Alam natin, maganda po yun. But when you look at our classrooms, 22 completed for 2025 is not even, you can't even explain that. Diba? Hindi mo yun, even just saying it, sumasakit po yung puso ko na 22 lang po yung nagawang classroom. Ang current classroom backlog ho natin ay 146,000. By 2028, if we continue at this rate, aabot ho tayo ng 200,000. No? So, Sek, anong gagawin natin dito? 22 classrooms ang nagawa po ng DPWH, October na po, 2025. We will have to find a way to fast track it. But I think the more important question, Mr. Chairman, is bakit 22 lang ang nagagawa? At yan po ay kailangan nating malaman. At bakit ano ang cost ng delay? Pondo ba? O proseso ba, kailangan po nating malaman yan. And I will, makikipagtulungan po ako kay Secretary Angara para mapabilis natin at maghanap tayo ng catch-up plan. Kasi po, hindi lang po October, it's magno-November na po, magpapasko na po. Kailangan po talaga mabilisan po ito. Opo. So, we currently have a classroom acceleration bill, Secretary Vince. This has been certified as one of the urgent bills.
yung plano ho dito ay ang pondo para sa classroom building. Tanggalin muna natin sa DPWH dahil busy ho kayo. Marami kayong kailangan asikasuhin. Marami kayo kailangan gawin. At ibigay yung pondo sa mga LGU directly para sabay-sabay pong gagawa. No? Secretary Angara is on board with this proposal. The chairman is also on board with this proposal. But what we intend to do is yung pondo para sa classrooms for this year, possibly maybe even, for next year, maybe even for this year, kasi mukhang hindi rin magagamit, at dagdagan pa natin ng pondo mula sa flood control, at sana po meron tayong chance ang makagawa ng classroom ng sabay-sabay. Secretary Vince, do we have, may we solicit your opinion or support for this measure? We are in full support of this measure, especially now na 22 pa lang po nagagawa ng departamento ngayong taon, kailangan po talaga natin ng tulong. No? At hindi lang po mga partnerships with LGU. Tingin ko po, nag-usap na rin po kami ni Secretary Sani Angara tungkol dito. Tingin ko po kailangan mag-aggressive PPP din po tayo. Yes. Para mapagawa natin ng mas mabilis. Kasi po, at this rate, it's virtually impossible po na magawa lang po ng DPWH itong kailangan nating mga classrooms. Yes, so mag-PPP po ang DepEd, but that will happen in the middle of next year kasi may proseso po yung PPP. In the meantime, what we want to pursue is reallocating that budget for classrooms at direct download sa hundreds, if not, most of the LGUs, kasi lahat po sila, practically lahat, mayroong classroom gap. And we enjoin everyone to build at the same time. Then yung mga NGOs na matagal nang may track record, gaya ng Chinese Chamber, pwede rin silang bigyan ng suporta para makagawa sa mga GIDA areas o yung geographically isolated areas. Yun po yung mga one classroom. Now, Sec, babanggitin ko rin, we've been working on this bill for months. Ang presyo sa DPWH is roughly at about 3 million and above. Nasa 3.5 million per classroom. Panahon pa po ni Secretary Bonoan, binabanggit ko na po ito. No? The NGOs can build classrooms at less than 1.5 million pesos. So yan po no ang naging pahayag no diyan po sa Senado ni Secretary Vince Dizon at maging si Senator Bam Aquino. So lumilitaw ho mga kabayan na talagang overpriced din no bukod sa napakabagal ho ng tatay ho o ipagko-construct ho ng DPWH dito po sa Silid-Aralan ay overpriced ba ho? Ang sabi nga ho ni Senator Bam Aquino ay base po sa kanilang kapakipag-ugnayan sa pribadong sektor, 3.5 million ang presyo po ng ng DPWH. Samantalang sa pribado ho mga kabayan ay hindi lalagpas po ng 1.5. So, ibig sabihin, may pasobra ng 2 million bawat Silid-Aralan. Oh, grabe ho ang ang talagang anomalya dyan po sa DPWH. At dahil ho dyan, mga kababayan, ay sabi po ng Malacanang ay ididiretso na raw po ni Pangulong Marcos Jr. sa mga local government units ang pondo para sa pagpapagawa ng mga silid-aralan sa halip na dito po sa DPWH. At siyempre, ito'y matapos na mabisto dyan po sa Senado, yung kapalpakan na yan. So, dapat, kung meron lang hong ipinatupad na sistema ang Pangulo na meron hong monthly report na lang. Ano ba, DPWH, mag-submit kayo ng buwan-buwan ng report para sa lahat ng mga project ninyo. Di siguro sana ay agad na, na nagawa na po ng paraan. Halimbawa, pagdating ng katapusan ng January, o ilang eskwelahan na kayo? O bakit ganito lang? Pagdating ng Marso, o bakit ganito lang ang bagal? 1,700 ang target natin na matapos, mga kababayan. So, dapat ho ganun. Mukhang talagang totoo ang sinasabi ni VP Sara Duterte na parang wala hong pakialam. O hindi ho hands-on at wala hong pakialam si Pangulong Marcos sa kanyang mga miyembro ng gabinete. Bahala na kayo, diskarte nyo, parang ganun ho. Sabi po ni Palace Press Officer Yusek Castro, nais daw ng Pangulo na LGUs na makapagpatayo ng mga silid-aralan at didiretso na ang mga ito para sa pondo ng proyekto. Mag-ingat din ho tayo sa mga LGUs, ha? Marami rin ho diyang, mga kurakot, ha? Hindi naman lahat, pero marami ho. Pinakamaina mo siguro ay idiretso na sa mga pribadong sektor na kung saan ay talagang, sinasabi, 1.5
Ang laki ng diferensya, merong tongpat sagad na 2 million sa DPWH. So 1.5 ipaubayan na po sa pribadong sektor. Ito ang pagtatayo ng mga silid-aralan. Wag na po sa mga LGUs, delikado rin ho yan, mga kababayan. At nako, marami rin hong kurakot ho dyan. Hindi lang masyado napapansin. At yun ho, ang sabi ho, talagang dapat ho, alam nyo, ang dami ho, yung backlog ho ngayon, 2,370 classrooms at kailangan matapos ng mga ito sa tulong ng ahensya. So, ang laki, tapos 22 lang ang classroom. Sino dapat managot? Kayo ho, mga kababayan. Kasi ito ho ay, siyempre, sa panunungkulan pa nang nagbitiw na si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Pero, kayo ho, sino ho ba dapat managot ho rito? At bilang isang pangulo o leader ng bansa, kasi may responsibilidad ka na dapat tinitingnan mo yung gawa ng iyong mga tao, di ba? Trabaho ng iyong mga tao na iyong pinagkatiwalaan, di po ba? So, dapat ho, ang Pangulo ho rito, mananagot ho rito sa taong bayan. Kayo ho, sa ating mga nanonood, dito po sa ating channel, sino ho dapat managot dito? Dahil sa, ang Pangulo, ewan ko lang kung merong report na isinasubmit yung lahat po ng departamento o sa mga proyekto. Hindi ko alam, baka wala kasi hindi niya inuobliga. Dapat matik SOP yan Na kahit na hindi mismo ang Pangulo, ano ba sa Malacanang, ang dami yung mga undersecretary dyan ikaw sa paghinga mo ng monthly report ng DPWH at kung yung ginagawa nilang eskwelahan, ilan ba sa isang buwan ang natatapos nila? Iba naman, itulay, ito, lahat. Pwedeng ganun ho, ang dami hong mga opisyal dyan sa Malacanang, mga kababayan, na pwede mong i-delegate ng Pangulo. Hindi mismo sa kanya Tapos, i-report sa kanya, isama rin na yung talagang, ito na, boss, ito ho, sa buwan ng January, ito ho, naumpisahan na ng DPWH yung classroom. Pebrero, Marso, mga ganun ho dapat. Ngayon, umabot ho, Oktubre. 22 classrooms lang ho, mga kababayan, kay Secretary Vince Dizon, hindi nga ho siya makapaniwala Okay ho, sino ho dapat sisihin dito? Dapat managot at responsable. Sige, magbigay na po kayo ng comment sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating channel. Ako sa aking pananaw lang ho, mga kababayan, ay responsibilidad po ito ng Pangulo bilang leader. Alam mo ba, sa isang kumpanya, yung presidente, yung pinakapuno, lahat ho ng mga departamento ay chinecheck ho yan at pinagsasubmit ho ikaw, alam ba, sa sales department, nag-submit ka sa akin ng weekly report, yung sales report mo, linggo-linggo. Ikaw naman sa, bawat departamento, sa collection, alam ba, magkano ba nakukolekta natin? Alam ba, kung nagbebenta kayo, kung ano man, magkano yung benta natin, lahat mga ganun chinecheck mo bilang isang presidente ng kumpanya. Lalo na ho ng bansa. Talagang napakarami ho, kaya nga nag-a-appoint ka ng mga, sabihin natin, na sa tingin mo ay magagaling at matatalino sa lahat po ng mga departamento at pinagkakatiwalaan mo. So dito ho, anong mangyayari dito? Dahil basta na lang ganyan Di, lipat na si LGU yung pondo, walang mananagot. Mga Ginoong Pangulo, wala ho bang mananagot dito? Talaga namang buhay ito. Talagang grabe ho, ang kapalpakan. Sobra-sobra ho, mga kababayan. Sige, comment na ho kayo. Ako sa aking pananaw ho, ang may responsable ho rito mismo ang Pangulo. Dahil sa parang hindi niya natutukan yung bawat departamento. Lalo na, halimbawa sa health. Ang dami ang DOH, Department of Education, DPWH, yung pinaka-mga importante, di po ba, yung DepEd, yung sa Department of Finance. Dapat sa Department of Finance, kumusta yung collection natin? Yung mga attached agency mo dyan, yung Bureau of Customs, yung BIR, kumusta ba yung ating mga collection sa buwis? Yung mga ganun ho, dapat natin check ho ito Nako ba, hindi naman mismong direktang Pangulo ang magtitingin pang report. Meron dyan sa Malacanang, ang daming opisyal. Parang pinakasama rin na, Mr. President, ito ang kinita. Ito na kolekta ng customs, ito na kolekta ng BIR. Sa DPWH, ito yung mga nagawa.
o DOH, ito yung mga sa ospital, di po ba? Well, dapat to ganun nangyari. Kayo ho, ano man sabi nyo? Ako, basta ako sa tingin ko, sa aking pananaw lang ho ito mga kababayan, responsibilidad po ito ng isang Pangulo ng bansa. At dapat niya ho, talagang dagukan niya o talagang bigyan niya po ng disiplina itong mga opisyal ng gobyerno, yung kanya mga miyembro ng gabinete at yung mga dati ho na pumalpak dito sa 22 classrooms lang ang naitayo, dapat may managot ho rito. Hindi ho ito dapat palampasin mga kababayan dahil sa alam nyo, numero 1 na talagang, di ba, number 1 nga ho sa ating saligang batas yung pagbibigay ng pondo sa Department of Education. Kasi alam nyo, napaka-importante dahil sa kapag ang mga Pilipino ay edukado, magiging produktibo para sa kaunlaran ng ating bansa. At sumusunod dyan, yung sa DOH, dapat malusog po ang lahat ng mga Pilipino para, di ba, mas makapagtatrabaho at makakapag-ambag sa ekonomiya ng ating bansa. At siyempre, kasama dyan yung mga infrastruktura, yung DPWH, kaya nga marami. Kaya lang sa DPWH, mukhang natutok ko sila sa flood control kasi malaki ang kinikita ho nila ron. Malaki ho ang inaibubulsa. Samantalang dito sa classroom, 2 million lang per classroom. Kasi 3.5 ang kanilang estimate, ang kanilang sinasabi, tapos 1.5 lang ho ang sa privado pag nagtayo So may 2 million lang sila. Maliit masyado. Kasi mga buhaye. Talagang swapang sa kwarta, di po ba? Okay, so yan lang ho mga kababayan. At dapat ho, mismo ang Pangulong managot dito at papanagutin niya rin ho yung kanyang mga opisyal na sumblay. Partikular dito yung isyong pinag-uusapan natin sa mga pagsasagawa o konstruksyon ng silid-aralan sa ating bansa. At na sana, ito po ay talagang makatutulong para mapaunlad ang sektor ng edukasyon dito po sa ating bansa.